Kamusta? Ako nga pala si Money Matters, at welcome sa ating video na medyo seryoso, pero hindi rin masyado. Ngayon, pag-uusapan natin ang ultimate tanong, swerte ba talaga ang aso? O baka swerte lang sila kapag may libre kang pagkain? Sa maraming kultura, ang aso ay simbolo ng proteksyon at swerte. Sa Chinese zodiac, kapag Year of the Dog ka pinanganak, sabi nila loyal at honest ka. Pero, honest din kaya sila kapag nagkalat sila sa sala. At dito sa atin, kapag kumakawag ang buntot ng aso tuwing may bisita, ibig sabihin daw good vibes ang dala. Pero kung hindi siya kumakawag, baka may utang ka sa bisitang yon. May mga pamahiin din, tulad ng kapag humal daw ang aso ng hating gabi, ibig sabihin may dumadaan na espiritu. Pero baka naman kapitbahay lang na nag-TikTok challenge. May isa pa. Sabi nila, ang alagang aso nagdadala ng good health. At totoo, ayon sa mga eksperto, mas mababa ang stress kapag may aso ka. Kaya pala mas chill ang mga dog lover, kahit lagi silang nauubusan ng tsinelas. Kapag daw napanaginipan mo ang aso, ibig sabihin may darating na proteksyon o katapatan. Pero kung bangungot, baka aso ng ex mo ang panaginip mo. At kapag masaya ang aso sa bahay, sinasabi raw na masagana at masaya rin ang pamilya. Kaya kapag malusog ang aso mo, jackpot! Lucky charm talaga. Ngayon, hindi lang sa pamahiin nakikita ang swerte ng aso. Scientific na rin. Dog owners are proven to live longer, mas masaya, at mas sociable. Ibig sabihin, hindi lang swerte sa pera o love life, pati sa health at confidence, bonus na rin. Kaya kung wala ka pang dog, baka siya na ang sagot sa love life mong, walang kasing tahimik. Kaya ayan mga kablog, totoo man o hindi ang mga pamahiin, isang bagay ang sigurado, ang aso ay hindi lang nagbibigay ng swerte, sila mismo ang saya, love, at good vibes sa buhay natin. Kung nag-enjoy ka dito, huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe para sa mas maraming kwentong swerte, hayop, at kwela. Ako si Money Mats, tandaan, swerte ka basta may aso ka.